Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Madaling maglingkod kapag napapansin ang ating ginagawa. Madaling tumulong kapag may kapalit na pasasalamat o pagkilala. Ngunit ang tunay na paglilingkod ay madalas tahimik. Hindi ito naghahanap ng papuri o mataas na pagkilala, kundi kusang kumikilos alang-alang sa iba. Sa John chapter 13, verse 4-5, ginawa ni Jesus ang isang bagay sa kanyang mga alagad. Tumayo siya mula sa hapag, nagbigkis ng tuwalya, nagsalin ng tubig sa palanggana, at isa-isang hinugasan ang kanilang mga paa. Ang gawaing ito ay karaniwang ginagawa ng pinakamababang alipin sa bahay. Ngunit ang Panginoon mismo ang kusang yumuko upang paglingkuran ng kanyang mga alagad. Sa simpleng pagkilos na ito, ipinakita ni Jesus kung ano ang tunay na kadakilaan at paglilingkod. Ang anak ng Diyos ay hindi dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi ginamit upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang ibaba ang kanyang sarili alang-alang sa iba. Sa kanyang pagpapakumbaba, nakita natin ang lalim ng kanyang pag-ibig. Sa mundong madalas naghahangad ng pagkilala at mataas na katayuan, inaanyayahan tayo ni Jesus na tumingin muna sa kanya. Habang mas nakikilala natin ang kanyang puso, unti-unti rin niyang binabago ang ating puso upang maglingkod ng may kababaang loob. Hindi upang mapansin, kundi bilang tugon sa pag-ibig na una nating tinanggap mula sa Kanya. Panginoong Jesus, salamat dahil ipinakita mo ang tunay na kadakilaan sa iyong mapagpakumbabang paglilingkod. Turuan mo akong maglingkod sa iba ng may kababaang loob at kagalakan, hindi upang tumanggap ng pagkilala, kundi bilang tugon sa iyong pag-ibig. At halimbawa, ito ang aking dalangin sa iyong pangalan. Amen.